Bakit maraming tao ay mukhang pera? So, ito po yung pag-aaralan natin ngayon. So, sabi dito, yung concept natin, communicable attributes. It is an aspect of God's character that He shares or communicates with us. So, communicable attributes. So, sabi sa 1 Peter 1 verse 15 to 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, napakaganda ng ating verse ngayon. Sabi nga po sa ating unang katuruan, God commands us to worship Him so that we may become like Him. So, tayo ay inutusan ng Lord na maglingkod sa Kanya, i-worship Siya. Para, di ba, kapag wino-worship natin ang Lord, maging kagaya rin naman nila tayo. Kasi ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng puso na kagaya niya, mamold yung sarili natin na maging kagaya niya pagdating sa hinaharap. Number 2, God created us in His image but He did not make us to become God. So tayong lahat, kinreate tayo ng Panginoon sa kung ano yung image ng ating Diyos. Pero it doesn't mean na magiging God tayo. Kinreate lang tayo ng ating Panginoon para maging tayo ay kasing kagaya niya. O kinreate tayo ng Diyos ayon dun sa image niya. At sabi nga, pwede nating sundan kung ano yung nais ipagawa ng Diyos, pero never tayo dapat na maging kapantay ng ating Panginoon. Hindi natin hangadin na maging kapantay ng ating Panginoon. Alam natin na napakarami ngayon, sabi nga mga bulaang propeta, na sinasabi na sila yung anak ng Diyos. Di ba? They claim na they are the Son of God. For we all know na isa lang naman talaga yung anak ng ating Panginoon, si Jesus Cristo. Number 3, God shares His attributes with us, giving us greater responsibility than all other creatures. So tayong lahat, binigyan tayo ng responsibilidad ng ating pangunahan yung kanyang sambuong nilikha. Sabi nga, tayong lahat ay may kanya-kanyang ibinigay na task ang ating Panginoon. We are here to lead, we are here to sabi nga ay para pangunahan yung mundong ito at yung kanyang sangnilikha. Even kahit ano pa mang uri ng hayop yan, nalikha ng ating Panginoon, they are all commanded by God na pangunahan ito. So, para naman po sa ating application, una sabi doon, praise God, not money or anything else. So, alam natin dito sa mundong ito, parang ang nagiging basehan kung sino yung marami yung pera, sila yung respeto. But sabi doon, let's pursue God. I mean, not money or anything else. So, i-pursue natin yung ating Panginoon and everything will follow. Ang Diyos yung bahalang mag-provide ng lahat ng pangailangan natin. Ang Diyos yung bahalang magpuno ng mga kakulangan natin. At ang dapat lang natin gawin ay unahin yung kanyang kadakilaan, ang kanyang presensya. Number 2, strive to be Christ-like in all way, and always say and do. So, strive natin na talagang maging kagaya ni Jesus Christ. Sa lahat ng ginagawa natin, strive natin sa lahat ng mga lugar man na pupuntahan natin o kung saan man tayo, strive lagi natin na talagang ang Diyos yung manguna sa buhay ng bawat isa at wala ng iba. Ang Diyos yung magkaroon ng talagang malalim na sabi nga ay na tanim sa puso natin ang kanyang mga salita, ang kanyang kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Number 3, live in readiness for the day of judgment. Ito yung talagang kailangan natin paghandaan na ikaw sa sarili mo, alamin mo kung talaga bang yung lahat ng mga nagawa mo is naging kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil sabi nga, hahatulan tayo ng Diyos individually according
dun sa mga nagawa natin dito sa mundo. Kaya maging handa lang tayo, yung ating sarili, tingnan natin kung yung bang ginagawa natin is talaga nakakalugod pa sa Panginoon. Yung bang ginagawa natin is talaga bang nabibigyan pa natin ng karangalan yung ating Panginoon. So again, thank you for watching this video. I hope you learn and God bless you.